Oo. tinatanong ko muna yung mga Yes. testimonya ni na Miss Valdewesa at ni Sorry Julia. po. Sorry po. Pinalimos niyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon ng KOJC at Wala. para tustusan ang inyong Wala lifestyle? po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. Kung Pero walang polisiya man, pinalimos niyo ba sila? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Okay. Eh yung mga adults po, Ganun din po. pinalimos nyo ba sila or pinayagan nyo ba silang maglimos para sa operasyon Hindi po. at lifestyle Wala pong ng KOJC? polisiyang ganon ang kingdom na magpalimos. Wala mang polisiya pero pinalimos nyo ba sila, Hindi yung po. mga adults? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Alright. Narinig niyo po yun? Grabe, panay-deny po dito si Kibuloy. No? Kahit anong tanong ni Senator Risa Hontiveros, dinideny niya na kahit mga minor o di kaya mga adults, hindi niya daw po pinapalimos or walang pulisiyang ganon. Diba? Kung titingnan natin dito, alam nyo, halatang halata na nagsisinungaling itong si Kibuloy. O ngayon, eto na lang. Yung mga miyembro ni Kibuloy na nanglimos na solido pa rin ngayon kay Kibuloy. Eto di ba ang tinatawag nyong anak ay si Kibuloy? At sinasabi nyo pag anak, hindi sinungaling yan. O ngayon, kayong mga sumusuporta kay Kibuloy na nanlilimos dyan, inuutusang manlimos, nakita nyo ba yung kasinungalingan ng inyong tinatawag na anak ng Diyos? Kasi pag anak ng Diyos, hindi sinungaling yan eh. Tama? Pag anak ng Diyos, dapat matino ka. Pero anong nangyayari dito kay Kibuloy? Bakit may mga kasinungalingan na? KO! Diba? Deny po ng deny dito si Kibuloy Wala po siyang inamin dito kahit isa. Oo. At maraming pong witness na naglabasan dito ngayon na talagang dinidiin po dito si Kibuloy. Diba? Kasi grabe po yung pambababoy ni Kibuloy sa mga tao na to. At eto ngayon, nandyan sa Senado, nagsasalita. At si Kibuloy, hindi niya sinasagot. Puro hindi po. So, ngayon yung nalaman na talagang sinungaling ang inyong tinatawag na anak ng Diyos. Take note kung isa kang anak ng Diyos, dapat matuwid ka at hindi ka sinungaling. Pero kayong mga KOJC members, anong tingin nyo sa inyong sinusunod? Anong tingin nyo sa inyong leader ngayon? O, di ba sinungaling? Tandaan yun, sabi niya, hindi daw kayo inutusang manlimos. Sinong nag-utos sa inyo? Hindi daw kayo inutusang magbenta ng mga utap. Sinong nag-utos sa inyo? Alangan naman kayo. Alangan naman sarili nyo. Tuloy pa natin. Right? Pinayagan nyo ba yung pang-aabuso at pag-torture sa mga miyembro nyo? Hindi Halimbawa yung parusang dry fast. Hindi rin po polisiya ng kingdom ang batas ng pagparusa ng tao ay ipapasting para mamatay. Napansin ko Tingnan mo. May sasabihin pa. Si Senator Risa. po, lagi kayong nagre-refer sa polisiya, pero ang tinatanong ko po ay yung practice. So, pinaabuso nyo ba, pinatotorture nyo ba yung mga miyembro nyo? Pinapa-dry fast nyo ba sila? Sa freedom of religion po natin, meron tayong separation of church and state. At tulad ng sinabi ko, yung fasting ay voluntary kung tatanggapin mo. Hindi. Kasi dyan sa in-interview kanina, sapilitan eh. Oo, sapilitan ang fasting. Diyan sa inyo, Kibuloy. Which is, pag nagkamali ka daw dyan, may fasting. Yun yung parusa. Ilang araw. Okay lang sana kung ilang araw. Kung isang araw lang, umaabot yata ng 7 days, mahigit pa. Diba? Tapos, ewan ko kung may tubig ba. Diba? So, matinding parusa ito. At makikita natin, ramdam naman natin na nagsisinungaling eh. Di naman po talaga amin yan. Sino bang tanga? Ang nakagawa ng mali. Tapos, pagdating mo dyan sa Senado, aaminin mo lahat. Diba? Siyempre,
uutakan din kayo ni Kibulok. Gigil na yung itlog ko eh. KO! Po ay pinipilit. Alright. Kayo ba yung nakaisip nung modus na piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para manatili sila sa ibang Parang Senior Aguila yung style. Okay? Kasi kay Senior Aguila, iba rin yun. Pipilitin kayong may mangyari sa inyo. Diba? Dito naman, pipiliting magpakasal. O sige, tingnan natin. bansa? Sino pong nakaisip nung modus na yon? Because this is under the investigation already, I invoke my right to remain silent on this issue. All right. Quickly lang po kay Ate. Dapat sinagot mo. Hindi mo kayang sagutin ano. Siyempre, ang depensa nila, hindi, nasa korte na to eh. So, doon na lang. Diba? Hindi nyo kayang sumagot dyan. Akala ko ba, ikaw yung son of God. Dapat kaya mong sagutin. Kasi, sabi mo, pag-aari mo yung mga kaluluwa ng mga tao. So, ibig sabihin, ang kaluluwa ni Senator Risa Hontiveros, pag-aari mo. So, dahil pag-aari mo yan, dapat kaya mong sagutin ang tanong ng pag-aari mong kaluluwa. KO! Tama ba? Bakit umiiwas ka? Bakit iniiwasan mo ang tanong ng pag-aari mong kaluluwa? Ayun yung problema dyan, Kibuloy. KO! Tuloy. Gingging, yung dry fast po ba, voluntary ba ito? No, for sure. No. All right. Salamat It po. was an instruction. Instruction. So, hindi siya voluntaryo, instruction or utos siya. All right. Salamat po. Mr. Kibuloy, boses nyo ba yung nasa audio file kanina, yung binabantaan mo yung si Stephanie o si Yun, yung audio na yun yung binigyan natin ng reaction noon na may papatayin, pati pamilya, idadama, yun na. Okay, tuloy natin. Anong sagot ni Kibuloy dito? Kailangan po i-authenticate kasi ngayon malakas ang AI. So pero boses nyo ba yon yung nagbabanta kay Pane o kay Stephanie? It appears na parang boses ko. Pero Alright. hindi ko po Parang boses ko. It appears. Di parang Kibuloy, boses mo talaga. ma-authenticate kasi ngayong panahon na to malakas ang AI. Ako, kaya kung boses kaya kong i-identify kung AI o hindi. Kasi ang AI, kung magsasalita yan ng Tagalog, parang slang. Diba? Parang hindi talaga malalaman mo naman kung ang pure Tagalog. Pag nagsalita yan, dire-diretso yan. Pag Bisaya ka, nagtagalog, ganun din. Medyo may something lang na tuno na mapapaghalatang Bisaya ka, ganun. Pero pag AI, iba. Medyo malalaman mo talaga na AI yan. AI ang ano na yan. Yung boses na yan. Pero dun sa audio ni Kibuloy, magaling managalog to si Kibuloy. Magaling din magbisaya eh. Bisaya kasi yung nandun eh. Bisaya eh. So, kung ako, papakinggan ko yung audio na yun, 100% po. 99.99% na lang. Kasi ang germs nga, may 1% pang natira eh. O sige, 99.99% boses yun ni Kibuloy. Sa akin yun kayo, narinig nyo yung audio na yun. Anong komento nyo? Parang na-amnesia si Kibuloy. Hindi na niya alam yung mga pinaggagawa niya, no? At sino po si Stephanie Ibarra? Sino po si Pane? Isa po sa mga manggagawa. Ano po yung relationship o relasyon nyo kay Pane o Stephanie Ibarra? Isa pong manggagawa. Isang manggagawa. Pero hindi ba totoo na kinupkup nyo siya? Bata pa lang, ginawa mong manggagawa. Kinupkup mo. I think, pagkakaalam ko, 2 years old, nasa kay Kibuloy na eh. Kinuha nyo sa inyong pag-aalaga nung siya ay 2 years old pa lamang. Ayun. With this issue po kay Pane, I invoke my right din to remain silent. Mo? You invoke your privacy, no? To remain silent para hindi ka mabutasan.
Ganon. Di ba, Kibuloy? KO. All right. So, pero sa pagkaalam po namin, inalagaan nyo siya nung bata pa lamang siya. So, parang naging tatay kayo ni Stephanie o Panay Ibarra. Tatay, and then, tatay nga ba o may tikiman? Teka lang. Ako yung nagtatanong, ha? Tama po ba? Ayon Uy, Torion! Torion, bulong ng bulong, parang demonyo. Ayan nyo. Oh. Ni o Panay Ibarra. Ayan, oh. Tama po ba? Oo. Rainbow. Bumubulong. Bumubulong ang demonyo. Demonyong lawyer ni Kibulok. Dapat yung mga ganyan, hindi makikialam yung lawyer kasi tinatanong si Kibuloy eh. Diba? Bakit mo bubulungan si Kibuloy? Son of God yan. Son of God yan. Alam niya yung lahat eh. Bubulungan mo? Pag-aari ka lang ni Kibulok. Tuturuan mo yung Son of God? Ba? Grabe. my right to remain silent po sa issue na yan. Okay. Kasi sa audio file naman po, sa kabila nung sa pagkaalam ay kinupkup nyo siya nung 2 years old pa lamang, bata pa lang siya, na parang naging tatay kayo niya. Pero sa audio file, bakit parang asawa nyo kung ituring itong si Stephanie Opane? I invoke my right to remain silent. Alright. Yes! Wag nga kami kibuloy. Nako po, ngayon, pakinggan muna natin itong babae. Kasi may sasabihin to eh. Puro ka na lang invoke my rights of privacy. Ulit-ulit. Boring. Stephanie Ibarra or Pane was trying to leave the ministry. Yeah, she was All trying to leave the ministry, and every time she tried, they very in brutal way, in very arrogant way, they will put her back to be always loyal to Mr. Kibuloy as his How brutal and arrogant way? Like, for example, there was one time she wanted to run away from the house of Manila. We stayed there, and before we have a concert there, and we stay in worker's house. And she wanted to run away. She jumped from the window together with her luggage. And How when high they was found the out, window? I don't know really. But she jumped from a window to Yeah. escape. Yeah, she was trying to go out. Grabe, no? Because she know that in her position in the kingdom, she cannot say that, can you release me? I don't, I'm full, I'm fed up, I want to go out. She know it's not possible. Siyempre, si Stephanie Ibarra maganda, kaya buang na buang daw dito si Kibuloy eh. Patay na patay daw si Kibuloy dito eh. Grabe, no? Tatalon ka sa ilang ba yan, Flor? Yung tinalunan. And, Why wasn't it possible? because like as I said, she is like his trophy, and he said like even to us, like if she will leave, how I will handle the other girls, because she's like she used her as example that must be loyal, that must be single, and he said that if I will let you to do it, it will be like it will bad reputation on me, because Why was she Kibuloy's trophy? Kasi, bakit? Nababaliw daw si Kibuloy dito sa babaeng ito na si Stephanie Ibarra. Tapos, syempre, ito si Stephanie Ibarra, napakaganda nito, di ba? So, yun yung parang trophy ni Kibuloy kasi parang yun yung dyan siya nasasabik eh. Sa pagkakaintindi ko. Okay? Because this is her position in the kingdom. Because when you are in the pastoral ministry, the main Syempre, 2 years old pa, nakikibuloy na eh, di ba? goal is to become
leader, because most of the leader in the kingdom are women, and he always said that all these girls must be a leader and must be single because we Single? Bakit? Para ka sa anak. Para kang kibuloy ka lang. Kaya dapat single ka. sacrifice. Syempre, iba't ibang putahe yan eh. Pipili muna ako ng adobo ngayon. Bukas, tinula. O ngayon, or next day, prito naman. Yun. Para kay kibuloy lahat yung mga putahe na yan. Our life through the body of Kibuloy, and he didn't want to lose anyone, especially Stephanie, because especially Stephanie, and because after they left, of course they have a lot. They cannot control them anymore, and they know that anytime they can say what happened them. What they have experienced inside, because while you are inside and you know all these things that going on there, they if they're afraid that you, as Ibarra long as was you able go out, to you will. escape, if she was was able to escape, if Kibuloy could not control Stephanie or Pane Ibarra anymore, what would happen? Nawala si ano. Miss Julia? Yes. I don't know because So, yun anyway, ilalive naman po natin to. At malalaman nyo po dito na nagigisa po si Kibuloy dito, naiipit si Kibuloy at ang mga katanungan ay hindi po masagot ni Kibuloy. Isa lang naman yung sa akin dito no? Pag hindi mo masagot yung katanungan mo, ibig sabihin posibleng ginawa mo ito. Kasi hindi ka kampante. Simpleng tanong, hindi mo masagot. Diba? O puro ka, I invoke my rights of privacy. Nasa korte na po kasi ito Okay lang naman kahit nasa korte. Patunayan mo ngayon sa mga Pilipino na malinis ka. Kasi kung puro ka iwas sa tanong, iisipin ng mga Pilipino naman, ginawa mo talaga yun. At eto, tinanong ni Senator Risa Hontiveros kanina kung ilan ang miyembro ng KOGC. Ang sagot ni Kibuloy, 7 million. Ba't sabi nung Butete dun sa Isiminay, 8 million daw sila? Tapos ngayon, biglang naging 7 million. Ano ba talaga? Diyan pa lang masasabi ng sinungaling talaga tong mga to. Diba? At yung 7 million na yan, di po ako maniniwalang ganun talaga sila. Nakapiranggot lang sila. 7 million? Tatakbuhan senador, di ba? O, tingnan natin kung umabot ng 7 million yung boto mo. Sige. Tingnan natin. Magkakaalaman. Sino kaya ang mapapahiya? Ay, nakita ko rin yung si Tulpo, binakbakan niya si Robin Padilla. Bibigyan din natin ng reaksyon yun, abangan nyo. Baka mamaya. Binanatan po si Boy Sili. Binakbakan ni Senator Rapi Tulpo. Diba? Dapat lang, kung ako naman papipiliin, Rapi Tulpo o Robin Padilla, mas may alam pa si Senator Rapi Tulpo. Lang, siningit ko lang kasi natuwa ko dun sa video binanatan si Robin Padilla. Diba? So, yun, no? Abangan nyo, marami pang lalabas dito, no? Kasi hindi pa naman tapos yung, yung live dyan sa Senado ngayon. Tuloy-tuloy pa po. At gagawan din po natin ito ng reaction live. Diba? And then kanina, naka-live din po tayo sa Facebook. Ayan, 3 oras tayo nag-live. Patungkol dito sa hearing sa Senado ngayon. Diba? So, yun lang po muna yung ating video, mga pre. At huwag niyong kalimutang mag-like sa ating video ngayon. I-share ang ating video sa inyong mga Facebook. Kalat po natin at tingnan natin kung uubra itong
kanilang 7 million. 7 million daw sila eh. So, yun lang guys. Salamat po sa sumama sa ating video. Anong masasabi nyo sa mga narinig nyo ngayon? Comment down below. So, yun lang guys. Salamat sa mga bago nating subscriber. Ingat po. Bye-bye.